Perma na, malaya ka na, lumabas ka't mamuhay ng maayos. Pinagbintangan nila akong pumatay, pinaikulong nila ako ng 5 taon. Sa wakas, maaari na akong lumabas para maghiganti. Wanling Xing Chenju ay pinagsama-samang sinaunang sining ng martial arts at medisina, isang mahiwagang libro. Ngayon, natutunan mo na lahat, pero paglabas mo sa kulungan, maghiganti, tiyak na hindi magiging mahirap, ngunit hindi ka dapat dumaan sa maling paraan. Nangangako ka ba? CJ, nangangako ako. Bumalik ako para maningil. Maghintay ka. Sa bukid, maglakas loob sa damuhan, at kumuha ng litrato ng Tanawi. Siguradong yung mga tagalungsod na walang alam, kung di siya maalala, siguradong makakagat ng ahas. Bastos ka, anong ginagawa mo? Ako'y nagpapaalala sa'yo na mag-ingat. Sa ganitong panahon, maraming ahas sa damuhan. Kapag nagkamali ka, madali kang makakagat ng ahas. Alam mo ba kung sino ako? Bastos, hindi na muli akong maniniwala sa iyo. Ahas. Nakagat ako. Bastos, anong ginagawa mo? Hindi ito ang oras para sabihin. Ang mga iyan, nakagat ka ng ahas. Kailangan mong higupin agad ang laso. Kung hindi, ang binti mong ito ay baka masira. Huwag ka nang magsayang ng oras. Ano ang ginagawa mo, Bastos? Masakit. Titignan ko ulit para sa'yo. Itigil mo iyan. Ang gwapo ng bagong kasal. Sige na, tama na yan. Sindihan ng paputok. Dali, sindihan mo na. Lin yan. Ikaw nga pala. Sa baryo natin, ang nag-iisang kolehiyal. Ngayong araw, aking kasal, dapat bigyan kita ng candy. Pasensya na, naubos na lahat, tingnan mo. Pasensya na, pasensya na. Mabo, ikaw na. Tama, ako nga. Paninirang puri at pagbinta. Pinapunta mo ako sa kulungan. May mukha ka pa para humarap sa akin. Ano ang magagawa mo sa akin? Bilanggo. Hindi ba yan bumangga sa sariling kapatid na may kapansanan at hindi tinulungan ng mamamatay? Yung kolehiyal ba? Ang taong to, mataas na edukasyon ay hindi nangangahulugang. Aba, ang ganda naman. May mga tao, mataas ang edukasyon, mas mababa pa sa kanya. Sabi ko, talaga, hindi ko alam sa inyo. May mukha pa kayong umuwi. Kung ako sa inyo, namatay na lang kayo. Di kayo kasya sa nayon namin. Tapos na sa kulungan, lumayas na sa baryo gumiyaon. Umalis na kayo, layas. Tumahimik. Tumahimik, hindi ko siya sinakta, hindi ko siya pinabayaan. Ikaw ang nagbintang sa akin. Ako ang nagbintang? Nasaan ang ebidensya? Sabi ko, ako ang nagbintang sa'yo, ipakita mo nga ang ebidensya. Walang ebidensya. Naninirang puri ka lang, pwede kitang aidmanda sa korte, alam mo ba? O nga pala, ngayong araw ang aking kasal. Alam mo ba ang sasakyan sa likod? Sino ang nobyang nakaupo sa loob? Si Sia Juan. Ang babaeng minahal mo noon. Hay nako, kawawa ka naman. Kahit college graduate, ano naman, hindi mo pa rin naprotektahan ang babaeng pinakamahal mo. Tapos ka na, pagkatapos, lumayas ka na. Galit na siya. Galit na, naiinis na. Oo, hala, kapatid ko, ano pa ang magagawa mo? Baka naman, aatake ka pa sa akin, anong gagawin mo? Manahimik ka. Gumamit ako ng kapangyarihan. Mula ngayon, hindi ka na lalaki. Akala mo matatakot ako? Kayo, hali kayo dito. Pababain niyo siya. Huwag kayong lalapit. Pakawalan mo si Mabo. Sisiguraduhin kung walang mananakit sa Bakit mo siya pakasalan? Hindi ako magpapakasal kay Mabo. Makapangasawa na, bilanggo. Ni hindi ka nga tumitingin sa salamin. Ikaw na walang halaga, isang bilanggo, karapat dapat ba sa akin? Ako. Tumahimik ka, ano ka ba, magsalita lang sayo, ay malas na. Huwag kang hamarang sa gitna ng kalsada, umalis ka na lang kagad. Huwag mong sayangin oras ko sa kasal, kung ayaw mong umalis, hindi ko na masisiguro, kung babatayin ka nila. Umalis na.
Kung hindi, papatayin kita. Ikaw na bilanggo, huwag ka nang mangarap ng di para sa'yo. Bukod pa riyan, si Juan ay kasal na. Tanggapin mo na ang totoo. Nga, umalis ka na lang. Walang naghihintay sa iyo rito. Oy, sino itong napakagandang dilag? Naka-Benz pa, baka hindi ito ang anak ng mayaman. Sa Qingbei, di ba? Pikit ka nga. Naka-Benz pa. Plaka 776. Ito pala ang mula sa Qingbei. Mayaman na pamilyang Chu, ang dalagang mayaman. Si Chuk Sayaoje. Bakit siya napunta rito? Nakakabihira talaga. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa kanya. Dapat kang umihi at tumingin sa salamin. Ikaw din. Gamit na basahan, bilanggo ka pa. Tanging ikaw ang magkakagusto. Sakay na, kasal na, tera na. Salamat. Ang dapat magpasalamat ay ako. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Walang anuman. Bakit hindi ka pa umuwi? Nga pala. Ito ang 500 walang password. Bilang pasasalamat ko sa... Hindi ko isinave ang buhay mo para sa pera. Sige na, itago mo na. Mukhang uulan na nga. Uwi na ako. Umuwi ka na rin agad. Hi. Unang beses kong makakita ng taong hindi gusto ang pera. Nakakainteresante. Ang bigla naman ng ulan. Naku, ang ganda ng katawan. Sobrang ganda. Manyakis. Hindi. Sa utak niya, parang may bukol. Nasa huling yugto na ito. Kung di pagagamot, di na siya tatagal. Saglit na lang. Ano tinitingnan mo? Tumalikod ka. Sa loob ng utak mo ay may bukol. Kung hindi agad magamot, 3 buwan na lang ang buhay. Pero huwag kang mag-alala. Ang karamdaman mo, kaya kong gamutin. Manyakis ka. Hindi kita paniniwalaan. Huwag kang magsasalita sa akin. Ako si Linyan. Nakatira sa Gumiao Village. Kung ikaw ay hindi maniniwala sa diagnosis ko, pwede kang magpa-check sa ospital. Kung kailangan mo ng gamutan, pumunta ka sa Gumiao Village, hanapin mo ako. Hindi ko kailangan ang gamutan mo. Walang hiya. Anong ginawa mo sa akin? Nagwala ka kanina. Kung hindi ako nagligtas sa'yo, hindi ka na magigising ngayon. Tingnan mo ang damit. Maayos naman lahat. Huwag kang mag-akusa ng inosente. Anong tinitingin mo? Walang hiya. Maghintay ka sa akin. Limang taon na. Sa wakas, nakabalik na ako. Kuya yan. Ikaw nga talaga. Bakit ka nandito? Pasensya na. Kasal ng kapatid ko ngayon. Di kita nasalubong sa kulungan. May kailangan ka. Papasok na ako kung wala lang. Meron. Napaka-importante. Sabihin mo. Kuya yan. Ang sasabihin ko, huwag kang magpadalos-dalos. Dapat kumalma ka. Nasaan si Pumanaw na siya. 6 na buwan na siyang patay. Ako. Malusog naman si tatay. Paano? Bigla na lang siya Paano siya namatay? Makakatanggap ka rin ng kapayapaan. Sabihin mo na. Bilisan mo. Nakaratay si Tito Lin sa kama. Di na makakilos ng maayos. Di namin inakala. Yang gagong si Zhang Xiuyo ang ginawa kay Tito Lin. Pinagutom hanggang mamatay. Nung patay na si Tito Lin, inilibing sa tabi ng ilog sa baryo. Tumira pa sa tatay ko. Zhang Xiuyon. Papatayin kita. Ako, hindi ako karapat-dapat maging anak. Anong ginagawa mo? Lumayas ka kung ayaw mong mamatay. Magparehistro ka muna. Yang babaeng si Zhang Shuyan. Pagpatay kay Deliang Lin sa guto, malamang nalaman na niya. Ngayong araw, malamang may mamamatay. Huwag na tayong makialam. Zhang Xiuyon, papatayin kita. Lin Yan, anong balak mo? Babala ko sa'yo. Nasa brick area tayo. Mga tao ko ito lahat. Huwag kang magpadalos-dalos. Sa araw na ito, ikaw ako. Isa lang sa atin ang mananatili. Kumalma ka. Ina kita sa batas. Huminahon ka. Mabuti si tatay sa'yo. Bakit ka naging ganito kabagsik? Pinagutom mo siya. Kaya mong pabayaan. Ang kapatid mong may kapansanan. Anong obligasyon ko? Alagaan yang tatay mo. Tumahimik ka, hindi ko pinabayaan. Ang kapatid ko, Majin siya. Kasamahan mo ba sa kalokohan? Siya ba ang nag-utos sa'yo? Patayin si tatay. Mas mabuti pa ngayon, sabihin mo ang totoo.
Bigyan kita ng mabilis na wakas. Kung hindi, pahihirapan kita ng matagal. Yang tatay mo, mamamatay rin naman. Anong kinalaman ko? Di ka natatakot mabaril. Halika, patayin mo na ako. Papatayin kita. Masyadong madali yun para sa'yo. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Malandi ka naman talaga, at babae ng babae. CJ, paigtingin ko ang pangangailangan mong ito ng 10 beses. Zhang Xiu yun. Mamamatay ka sa higaan ng mga lalaki. Ikaw, sinungaling ka. Paano mo nagawa ang ganitong kakayahan? Ang init, lalaki, gusto ko ng lalaki. Layas ka. Xiaoyan, gusto kita, ibigay mo si Xiaoyan. Masamang babae. Bigyan mo ako. Tumigil ka, bilis, sagipin si Direktor Zhang. Opo. Subukan yung lumapit. Sinasiguro ko, siya ang mauuna sa akin. Lin Yan, anong gusto mo talaga? Maging mabuti ka sana. Edi wag. Lao Liu, gusto mo ba akong ipahamak? Lumuhad ka. Lumuhad. Nasiyahan ka na? Huwag mong saktan si Direktor Zhang, pakawalan mo siya. Hayaan silang. Lumayas lahat. Magkawatak-watak kayo. Lumayo kayo sa kanya. Sige na, okay na ba? Pakawalan na si Direktor Zhang. Hoy, pakawalan mo si Direktor Zhang. Ikulong niyo siya. Papatayin niyo siya. Tataasan ko sweldo niyo. Hindi ba kayo natatakot? Mabaril? Barilin. Sasabihin ko sa inyo, alam mo ba kung saan ka naruroon? Mga trabahador ko silang lahat, mga ilegal na trabahador. Kung mamatay ka man, wala kaming kinalaman dyan. Ha. Sampilin nyo. Sige nga, halika kayong lahat dito. Itigil nyo ang trabaho nyo, lumapit kayong lahat. Ngayong araw na ito, hindi ka makakaalis dito. Patayin nyo siya, dagdagan ko sahod nyo. Guluhin nyo. Tumigil kayong lahat. Sino man sa inyo ang kumilos pa, tatanggalin ko agad. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Itong si Mamingui, bakit siya nandito? Mamingui. Lalabanan mo talaga ako. Huwag niyong galawin siya, lalabanan kita. Nagtatago ka sa babae, ikaw ay kahihiyan ng mga lalaki dito. Kung gagawin ko, ano ang gagawin mo? Lalaban ako palabas. Titingnan ko, kung saktan niyo ako, kahit katiti, papatayin kayo ng tatay ko. Kuya, tulungan mo ako, sagipin mo ako. Kuya yan. Ang nangyari ngayon, napaka-impetusoso. Puno itong pabrika ng mga tauhan ni Papa. Buti na lang wala siya ngayon. Di kita maipagsasanggalang. Hindi ko pababayaan ang pumatay sa ama ko. Bilang anak niya, dapat kong maghiganti. Ngunit hindi mo dapat magpakabalahura. Mali ang pagiging pabigla-bigla. Maminghui, nagpapasalamat ako sa iyo na sinagip mo ako at nagpapasalamat din sa pagtulong mo. Ngunit hindi ibig sabihin na pwede ako pag-aralan dito. Ako. Maminghui, tandaan mo, hindi kita sinabing tulungan mo ako. Umuwi ka na kung wala kang ibang gagawin. Aalis na ako. Zhang Xiu yun. Ang kapal mo naman bumalik. Zhang Xiu yun. Ha? Bakit ikaw? Hays. Pasensya na. Kakakabalik ko lang. Akala ko andyan. Stepmother ko, hindi ko inakala na ikaw pala ang maliligo. Lumabas ka ngayon di o tatawag ako ng pulis. Hindi, teka, makinig ka muna. Galit ako sa stepmother ko. Pinaslang niya ang tatay ko. Pupunta sana ako dito para maghiganti. Kaso, nandito ka pala. Bastos, ikaw. Aray, ingat. Bitawan mo ako. Aray, manyakis, umalis ka dyan. Lumayas ka, o tatawag ako ng pulis. Hinila mo ako at napadapa. Ikaw pa ang may ganang magalit. Sinira mo ang aking dignidad, umalis ka na sa harap ko. Wala akong nakitang kahit ano, wala ring ginawa. Paano ko nasira ang iyong dangal? Paano mo nasasabi ang ganitong mga salita? Lumabas ka na, bakit mo ako sinusundan? Ipapaaresto kita sa pulis? Hindi
Sa bahay ko ito. Kung wala ako dito, saan pa ako pupunta? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Bahay mo ito. Anong ebidensya meron ka? Ito, kaya bang maging ebidensya? Hindi anong ginagawa mo sa bahay ko? Anong klaseng tao ka ba? Galing ako sa probinsya. Gurong tagapagturo sa nayon. Ang prinsipal ang naglagay sa akin dito. Hindi ko alam. Bahay mo pala ito. Pero huwag kang mag-alala. Bukas na lang ako aalis dito. Ay. Ang kanili. Lumabas ka ngayon din. May problema. Hoy tol, kanina mo pa ako inaapi. Makinig ka. Dahil kay Juan. Ako ngayon. Di kita pagtritripan. Pero babalaan kita. Di ka sumipot kaninang tanghali. May gabi pang pagkikita. Puro mga kabataan. Ang ganap na ito. Dapat andoon ka. Ano? Hoy tamod. Natatakot ka na? Di ka makapunta? Bakit ako matatakot? Tara na. Panoorin mo ngayon. Sino ang dala ko? Bilis, bilis. Magmadali ka. Halika rito. Siya nga, alis na tayo. Ano ba? Siya talaga. Linyan. Ikaw, sumama ka sa salo-salo. Nakikisipsip ka ba kay bro? Hindi naman. Ex mo ang ikakasal. Sasamahan mo pa. Bakit di mo bantayan si bro? Nakagat mo si Ksejua. Sa puso mo. Masakit di ba? Di comfortable. Yang ugali mo, napaka-uniko talaga. Ahaha! Bakit mo siya dinala? Hoy, mahal kong asawa. Akala mo ba? Inimbita ko siya para sa handaan lang? Maghanda ka sa palabas. Hintayin ko yan. Dalhin ng alak. Bro, Halika, Linyan. Inumin mo ang bateng ito. Sasabihin ko sa'yo, bakit ako pinakasalan ni Siya Juan? Ano masasabi mo? Huwag kang makulit, pakinggan mo. Pamilya ko may pabrika ng ladrilyo. Maraming pera kami. Bakit pipiliin ni Siya Juan ang dukhang katulad mo? Aminado ka na? May sasabihin pa ako. Noong una, ikaw at si Siya Juan nagmamahalan pa, nakatikim na ako sa kanya. Parang nakalimutan ko. Di mo pa siya nakakantot, di ba? Alam mo ba? Sa kama. Ang sarap ng ginawa niya. Sa akin. Hoy tarantado, bakit mo sinabi yan? si Ksejua ay babaeng bayaran. Ikaw lang nagkakandara pa. Gawa-gawa ka ng kwento. Ginagawa ko lang kwento. Siyempre, sino ang magkakaroon ng sakit sa babae? Katulad mo lang, ang may basurang buhay na may sakit. Totoo ba yan? Hoy puta. Di ka rin naman better. Sobrang kalibugan mo, mahina na ang bato mo. Makipagmatigasan sa akin, wala kang laban. Mula ngayon, ikaw ay lalaking hindi natitigasan. Gusto mo ako bastusin? Wala pa kayong alam. Alis na tayo. Mabuti na rin para hindi na ako tawagin salbahe ng paulit-ulit. Linyan, nahimitay si Guru Chai habang nagtuturo, sabi ng estudyante. Ayon kay Guru Chai, kapag siya'y nahimitay, dadalhin siya rito para mailigtas mo. Bilisan nyo, ilagay nyo siya sa sofa. Ingat. CJ, lumabas muna kayo. Kailangan niyang maghubad para sa paggamot. Isara nyo ang pinto. Ikaw na muna ang magturo para kay Guru Chai. CJ, Guru Che, sinasagip lang kita. Kapag nagising ka na, huwag mo akong sisihin. Ako, anong ginagawa mo? sinasagip kita. Guru Chai, anong nangyari kay Guru Chai? Guru Chai.
Okay na siguro, Chay. Buti na lang naagapan. Baka mas malala pa ang nangyari. Kailan ka natutong magsagamot? Ngayon ko lang nalaman to. Natutunan ko sa bilangguan. Sige na, usap na lang tayo mamaya. Kailangan kong mangalap ng gamot para kay Guru Chay. Kapag naabutan pa ng gabi, mahirap nang humana. Sino kayo? Mamamatay ka sa amin. Gusto ko ang buhay ko. Kayong mga walang kwenta. Di nyo ako kayang patayin. Ano to? Bakit di kami makagalaw? May salamang ka ito. Hindi naman sinabi sa amin na ang lakas pala nito. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo? Ayaw magsalita. Matigas ang apog mo ah. Tingnan natin kung buto mo ba ang matigas o bibig mo lang. Pinahiran ko ang nerve endings nyo. Nang lason na, 10 beses ang lakas. Kung ayaw nyong magsalita, subukan nyo ang sakit na parang dinudurog ang puso. Pabayaan nyo kaming patayin ka na lang. Si Zhang Xuyun. Gusto niyang maghiganti para sa anak niya. Zhang Xuyun. Handa ka na ba? Senyor, yung mga kasama ko, mabubuhay pa. Pagkatapos ng 3 oras, gagaling na silang parang mga maliliksing tuta. Senyor. Guru Che, handa na ang gamot. Ano ng problema? Bakit ka malungkot? Kasalanan ko ito. Guru Chai, nung nagkaklase kami, nahimatay siya diba? Sinabi ko sa pamilya ni Guru Chai. Ang pamilya niya. Ayaw ng payagan si Guru Chai na magturo pa rito bilang volunteer na guro. Director, hindi naman po kayo may kasalanan. Kung may sisihin man, ako mismo ang dapat. Hindi ko kasi sinabi na magvo-volunteer ako rito. Hindi mo ba sinabi sa pamilya mo? Hindi. Kung ganon, sabihin mo ang kalagayan mo sa pamilya mo. Tapos sabihin mo rin na ako ang makagagamot sa'yo para makapagpagamot ka at makapagturo ka pa rito bilang volunteer. Pero, pinadala na ng pamilya ko ang sasundo sa akin. Malamang, malapit na silang dumating. Ang sakit mo, ako lang ang makagagamot. Kung aalis ka ngayon, delikado ang buhay mo. Grabe na ang sitwasyon. Huwag mong isugal ang buhay mo. Nagturo ka pa rito. Hoy, ako. Okay lang. Walang problema. Neng. Pwedeng magtanong ng daan. Paano pumunta sa Gumiao Elementary School? Galing po kayo sa daan ka pataas rito. Neng. Pwede mo ba akong samahan? May reward ako. Walang problema. Tara na. Sakay na. G. Chai. Sa tingin ko si Linyan ay may punto. Mas mabuti pang manatili ka. Una, makakapagamot ka sa amin. Pangalawa, hindi ka mahihiwalay sa mga bata. Che, kung nag-aalala ka pa rin, manirahan ka kay Kapitan. Siguradong, hindi kita istorbo. Pangako. Liban sa oras ng paggamot, hindi kita pakikialaman. Sa ibang oras. Tama na. Hoy, layuan mo si Jimo. Ano ka ba? Paano ka nagsasalita kay Hao Xiao? Isang salita lang niya, mawawala ka na sa Qingbei County. Ex-convict si Linyan. Isang ex-preso. Ex-convict. Wala kang karapatang tumabi kay Jimo. Ulitin mo kung matapang ka. Si Hao Xiao ay anak ng mayamang pamilya pang walang kwentang basura, ang katulad mo. Sumunod ka na lang, baka magsisi ka. Ayos ah. Galing talaga sa kulungan. Parang maliit mong bahay. Maganda ang harap, pangit ang loob, magaling magpanggap, babalaan kita. Kung ako'y lalayo na lang ako, para di masaktan. Pang Zihaw, tumigil ka nga. Linyan. Ang lakas ng loob mo, may girlfriend ka na, nangangaliwa ka pa, sa iba. Huwag kang magsinungaling, wala akong girlfriend. Hoy, sabihin mo nga, ano ba talaga? EWWW, bastos. Nakita ko, naghalik sa'yo, ang babaeng yun, inaamin niyang siya. Ang girlfriend mo. Ngayon magkakaila ka. Walang hiya ka. Ex-convict ka pala.
Nililigawan mo si Jimo. Wala kang pakialam. Umalis ka dyan. Che, manatili ka man. O umuwi, bigyan mo ako ng contact information. Para, kahit anong mangyari, agad akong darating, para gamutin ka. Inumin mo muna ito. Ex-convict, alisin mo yang marumi. Ano to? Ano ba ito? Ano nga ba? Ito lang. Panggamot. Tama na. Tikman mo, kainin mo na. Hoy, pwede kitang patawarin. Kung hindi, pahihirapan kita. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Gusto mong mamatay? Tigil na. Jimo, para sa iyo to. Bakit mo ako sinisigawan? Ikaw. Pulutin mo ang gamot. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ex-convict. Lumuhad ka kay Hao Xiao. Ipaglalaban pa kita. Para huwag kanyang saktan. Kung hindi, maghanda ka. Pangzihaw. Kung magkakagulo ka lang, lumabas ka na. Aray, ako. Gustong mamatay. Hinampas mo gamot ko. Pulutin mo ngayon. Linyan. Wala kang pakialam. Narinig mo? Pakialamero, ex-convict. Pupulutin mo. Sige na nga. Pag-alis ko sa lumang templo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Guru Che. Akyat na ako para ihanda ang gamot para sa unang yugto. Pagkatapos mong inumin, magpatingin ka sa ospital. Bago ka magdesisyong bumalik sa lumang templo. Zimo. Panahon na para sumama ka sa akin. Pag uwi mo, ibigay mo ang address sa akin. Opo. Hoy, handa ka na ba? Ew, bilanggo ka. Hanggang dito na lang ang pangarap mo. Aalis na rin ako. Kuya yan. Masama ba ang pakiramdam mo? Masama ang loob ko. Huwag mo akong gambalain. Kuya yan. May problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin. Tutulungan kita. Kapag ganyan ka, nag-aalala ako sa iyo. Huwag kang makialam sa hindi dapat pinapakialaman. Mahal kita. Kuya yan. Mahalin mo ako. Maminhui, ikaw. Anong balak mo? Kuya yan. Ibigay mo sa akin. Hoy. Xiaojin, ano? Pumunta tayo sa ospital ng bayan para gamutin ang lolo mo. CJ, pupunta na ako ngayon sa ospital. Pupunta ako sa ospital. Huwag mo akong sundin. Sa oras na ito, wala nang pasaherong bus. Ang susunod na biyahe ay 2 oras pa. Isasakay kita sa motor ko. Anong hinihintay mo? Hindi kita kakainin. Huwag mo akong hilahin, kaya ko mag-isa. Miss Chu, Dumating ka rin. kumusta na ang lolo? Hindi pa alam ang eksaktong kalagayan. Nasa loob pa ang doktor para iligtas siya. Kapag may resulta na ang operasyon, saka malalaman ang sitwasyon. Paglabas ng resulta, kailangan na naming umasa sa iyo. Miss Chu, humihingi kami ng paumanhin. Ginawa na namin ang lahat. Ingat. Pakikiramay. Lolo. Lolo. Paumanhin. Ginawa ko ang makakaya. Xiaojin, hindi pa patay ang lolo mo. May pag-asa pa siya. Totoo ba? Ang pamilyang ito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit maging matatag kayo. Huwag hayaang magdulot ng mental breakdown ang labis na kalungkutan. Pumanaw na ang matanda. Tanggapin na ninyo. Hindi ako kamag-anak ng pasyente. Hindi ka kamag-anak.
Kung hindi ka mag-anak, bakit ka nandito? Nanggugulo ka, anong gulo ang ginawa ko? Ang aming pangalawang direktor ay dalubhasa sa tradisyonal at modernong medisina. Sa parehong larangan, kilala siyang doktor ng bayan dito sa King Bay. Magsasabi ka pang hindi ka nanggugulo. Lumabas ka na agad, sa tingin ko. Nagpapanggap ka lang na bihasa. Pikin doktor, wala kang basehan, mga kasinungalingan lahat. Lumayas ka ngayon din, agad. Batang ito. Pwede kang kumain ng kahit ano. Pero huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Humihingi ako ng paumanhin. Kailangan mong humingi ng paumanhin sa ginawa mo kanina. Kung hindi ay, ididemanda kita sa paninirang puri. Huwag na doktor, hindi mo ba hinahayaang magsalita ng totoo? Lisensyadong doktor ka ba? May valid na medical license ka ba? Saang pamantasan ka nagtapos ng medisina? Anong karapatan mong sabihin, ako'y huwad na doktor? Tama. Wala kang karapatang sabihin, ang aking guro ay huwad na doktor, may huling hininga pa ang pasyente. Sinasabi mong patay na siya, naglabas ka pa ng death certificate. Hindi ba't ito ay gawain ng isang huwad na doktor? Dilatan mo ang iyong mga mata at tignang mabuti. Wala nang vital signs si Lolo Chu na buhay pa. Nagkukunwari kang marunong at nanggugulo ka lamang. Gumagalaw ang mga daliri. Patay na ba ako? Huwad na doktor, ano pang masasabi mo? Nakakatawa ka talaga. Ang guro ko, ang doktor na milagroso ng King Bay County. Espesyalista sa tradisyonal at modernong medisina. Kahit ang mga eksperto ay nagdeklarang patay na siya, nagsasabing mabubuhay mo pa. Ang yabang mo talaga. Kaya mo ba talaga siyang buhayin? Pero, kung mag-aantay pa, baka huli na ang lahat. Dian Liu, kunin mo ang mga acupuncture needle. Naniniwala akong kaya niya buhayin si Lolo. Mas Chu, kung desidido ka na, hindi kita pipigilan. Pero pag may nangyaring masama, ang ospital na ito ay walang kinalaman. Kunin mo na ang acupuncture needles. Yelin, kung mabubuhay mo si Lolo, mag-aaral ako sa'yo. Kung hindi mo siya mabuhay, huwag kang magalit kung tatawag ako ng pulis. Para sa paninirang ginawa mo, panooran mo, bubuhayin ko siya. Naniniwala ako sa'yo. To. Ito ang 7-star life extension needles. Makakahugot pa ng kaluluwa mula kay Hades. Isang napakalakas na paraan ng pagtusok. Pero, nalimutan na ito sa loob ng milenya. Paano niya nalaman ang teknik na ito? Kung gayon, maliligtas ba si Lolo Chu? Posible talaga. Tapos na. Naku po si Lolo Chu, nagising na talaga. Lolo. Lolo. Yelin, nanalo ka. Ngayon ay, guro ko na kayo, ayaw ko. Hindi ka karapat-dapat maging estudyante ko. Ang pasyenteng kayang iligtas, ipinahayag mong patay. Huwad na doktor, hindi ka karapat-dapat maging estudyante ko. Anong sinasabi mo? Pinagpapakumbaba ng guro ko ang sarili para sa karangalan mo. At saka, ang magiging estudyante ay biyaya ng ninuno mo, huwag kang walang utang na loob. Anong tono mo? Ang karunungan ay walang hanggan, ang nakakaalam ang dapat turuan. Pakiusap, tanggapin mo na ako bilang estudyante. Dahil sa pagmamakaawa, tatanggapin kitang pansamantalang estudyante. Magandang araw po guro. Kakasteble pa lang ng pasyente, kailangan niya ng katahimikan. Ilabas mo muna ang iba. CJ. Nga pala. Papel at panulat. Kakagaling lang ni Lolo. Uminom ng tsaa sa loob ng 1 linggo para palakasin ang katawan. Ito ang reseta. CJ, sundin ang reseta sa pagbili ng gamot. Iluto at dalhin dito. Linyan. Salamat. Mga magkaibigan, walang anuman. Ito ang premyo para sa... Nabalik ang kaluluwa. Bakit mo ako kinurot? Ang ng babae ka pa. Wag mo akong intindihin. Nasasabik lang ako, kaya ganito. Tara na, sasabay ako sa inyo. Alis na. Tara na talaga. Xiaojin. Alainan. May nakilala akong kakilala. Babatiin ko lang. Sige, asikasuhin mo yan. Che, nagpapa-check up ka.
Delikado na talaga ang kalagayan mo. Huwag mo nang patagalin. Kung hindi, maaari kang Hoy hoy hoy. Ang sakit ni Zemo. Ako ang maghahanap ng doktor para gamutin siya. Ngayon, lumayo ka na sa kanya. Sinasabi ko ba sa'yo? Anong kinainay mo? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Tama na. Nasa ospital tayo. Sa lipunan ngayon, ang mayaman, tinatawag na dato. Ang mahirap, tinatawag na hampas lupa. Alam mo ba kung ano ang ekspertong konsultasyon? Nakita mo ba? Ito ang tiket ng eksperto. Ang sakit mo, ako lang ang makagagamot. Huwag paglaruan ang buhay mo. Ang pangit na medisina mo, makakapantay ka sa eksperto? Ang hinirang namin ay dalubhasa sa both Chinese at Western medicine, doktor ng Qingbei. Yang kakayahan mong yan, wala kang karapatang magyabang, ikaw lang ang makagagamot kung may talino ka, pagdating ng eksperto. Sabihin mo ulit yang kayabangan mo. Tama na, tumigil ka. Ano? Nagbigay lang ako ng komento, nagagalit ka na? Huwag mong kalimutan. May kasunduang pag-aasawa tayo. Oy. Ex-convict. Dumating na ang eksperto, mabubuking ka rin. Hoy, Dr. Leo. Sa wakas dumating ka rin. Paumanhin na. Pinaghintay ka ng matagal. Walang anuman. Ang bait mo naman. Hoy, Dr. Leo. Sa buong Qingbei, lahat ng kilalang doktor ay kilala mo, di ba? O may alam ka? Maliit lang ang Qingbei. Ilang ospital lang. Mga doktor ay magkakakilala. Lahat ay magkakilala. Pang, bakit mo bigla itinatanong to? May tao kasi dito. Nagsasabing siya lang ang makagagamot kay Zemo. Gusto ko lang malaman kung kilala mo ba siya. Hoy, Dr. Leo. Siya yon. Kilala mo ba? Hoy, Dr. Leo. Siya ang maestro mo? Nagkakamali ka ba? Siya si Lin Yan. Isang ex-convict na, 5 taon sa bilangguan. Maestro mo siya? Nauubusan ka na ba ng bait? Magsalita ka ng maayos. Anong klaseng pananalita yan? Hindi ko sinasadya. Ang ibig kong sabihin. Siya ay isang probinsyang quack doctor. Paano siya naging maestro mo? Imposible, di ba? Walang hanggan ng pag-aaral. Ang eksperto ay guro. Ang maestro ko, mas magaling sa akin ng ilang uli. Isang karangalan na maging estudyante niya. Ito ay biyaya para sa akin. Kung lolokohin mo pa siya, hindi kita patatawarin. Mag-ingat ka. Dr. Leo. Binayaran kita ng malaki para sa serbisyo mo. Ganito ka lang, ibalik mo ang bayad. Hetong refund mo, manahimik ka na. HMP. Clone. Tumigil ka sa kalokohan. Buti at dumating si Maestro Che. Guru Che. Ako, gamutin na kita ngayon na. Zemo. Ang maestro ko ay dalubhasa. Gagaling ka sa kanya. Maestro. May operasyon pa ako. Aalis na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo na lang ako. Hoy. Tatandang walang kwenta. Sikat na doktor ng Qingbei, ex-convict ang maestro. Kadiri, hindi ko hahayaang gamutin mo si Zemo. At isa pa. Lumayo ka kay Zemo. Kung hindi kita palalampasin. Hindi ka naaalis ng Qingbei. Ikaw ang masusunod. Makakapagdesisyon ka. Ako ang nobyo ni Zemo. Siyempre ako ang masusunod. Zemo. Matagal ka nang nag-isip. Ano na ang sagot mo? Paulit-ulit mong inaapi ang salita ko. Gusto mong mamatay? Pasok lahat. Bagbugin niyo tong gagong to. Ipamukha sa Qingbei. Ako ang batas dito. Ako ang magdidikta. Gagawang basura. Sasabihin ko sa'yo. Kung ngayon din ay, luluhod ka't humingi ng tawad. At pangakuan mo akong, lalayuan mo si Zemo. Baka pagbigyan pa kita ng kapatawaran. Kung hindi, pasasampalin kita palabas. Ikaw, karapat-dapat ka bang? Sugurin niyo to. Pang Zihaw. Hoy. Ang lakas ng loob mo Binibining Chu. Hindi. Pang Zihaw. Ang galing-galing mo. Panauhin ng pamilya Chu. Ang pinagtripan mo, gusto mo bang mamatay? Paano naging panauhin ng mga Chu yan? Binibining Chu. Baka nagkakamali po kayo. Paumanhin. Nahuli ako. Okay lang. Magkakilala kayo? Matagal na. 3 prominenteng pamilya sa King. Ang pamilya namin ang pinakamakapangyarihan. Ang mga huli sa ranking, ni hindi pa nga nila naabot ang yaman ng mga Zemo. Hindi ko alam sa nakuha. Ang kapal ng mukha niya, manggulo sa'yo. Ano pang hinihintay? Mag-sorry na kayo, kay Ginoong Lin. Ayaw nyo. Gusto nyo bang pilitin ko? Bakit ako magso-sorry sa isang ex-convict? Pinili mo to. Huwag kang magsisisi.
Ikaw. Ang pakikipagtulungan sa pamilya pa, lahat ititigil, aksyonan mo na kaagad. Hoy hoy hoy. Miss Chu. Ilang taon na tayong nagtutulungan ng magkasamang negosyo para sa isang ex-con. Sobrang owa mo naman. Kanselahin mo lang basta? Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang walang kwenta. Ikaw. Sige. Maghintay ka sa akin. Alis na tayo. Sino na pahintuloying umalis kayo? Tumigil kayo. Kayo, walang aalis dito. Ang pag-alis ko. Bakit ko dapat pakinggan ng isang ex-con? Tama siya. Ganito na talaga. Ex-con. Ano ba gusto mo? Wala akong hinihingi. Hindi mo ba ako gustong sakta? Manakit ka na lang sa sarili mo. Mga ilang minuto. Kapag sumaya ang pakiramdam ko, saka ka pa lang pwedeng umalis. Ex-con. Ako ang tagapagmana ng mayamang pamilya pang sa Qingbei. Pinahiya mo ako ng ganito. Hindi ka ba natatakot na hindi ka na makaalis dito? Bahala na ako. Wala kang pakialam. Tigil ang daldal, simulan mo na. Sa Qingbi County na ito, habang nandito ang pamilya Chu, ang sinumang gagambala kay Emily, kahit isang kalaban na ng pamilya Chu. Pangzihaw, kung susuwayin mo ang kagustuhan ni Emily, sasabihin ko sa'yo. Mag-ingat iri-diri lang. Sige. Sasampalin ko. Sige na nga, sasaktan ko na sarili ko. Alaynan. Simulan mo na. Sasaktan ko. Eto na, sinasaktan ko na sarili ko. Sapat na ba? HMM. Nasiyahan ka na? ARG. Eto ngayon. Nasiyahan ka na? Sabihin mo. Umalis ini kayo. Layas. Tara na. Che, magpagamot na tayo. Kuya yan, malapit nang dumili. Mahirap magbiyahe sa dali umuwi na tayo. Hoy, okay lang, papadalhan ko kayo ng sasakyan. Pauwi. Hindi na kailangan, isasakay ko si kuya yan sa motor ko. Pinagbintangan ako ng kuya mo, kaya ako nakulong. Tatay mo gamit si Zhang Xiuyo. Ninakam aming ari-arian. Ano ba dapat kong gawin? At saka, Maming Hui, hindi kita pinipilit na magustuhan ako. CJ. Sige na. Buto na lang ako. Buisit. Dapat nating bigyan si Linyan ng leksyon ngayong araw. Ginawa pa akong impitenteng lalaki dahil sa kanya. Kung hindi ko siya papatayin, ang pangalan kong Mabo ay isusulat kong pabaliktad. Kuya Bo, mamaya. Hindi mo na kailangang kumilos. Kami na ang lapagan sila. Mga tol, paligiran ninyo si Linyan. Huwag pabayaang makatakas. Mabo. Ngayon, dito mismo sa bahay mo. Gagawin kitang walang kwenta. Titikman mo ang hirap ng hindi lalaki. Mga pare, sampulan nyo siya. Sigbo, kay Bu pa kayo ng gulo. Titirahin ka namin. Kayong mga to. Hindi nyo kaya. Aray, lahat ng utang. Babawiin ko na. Sasabihin ko sa'yo, Linyan, huwag kang gagantay sa barangay go. Lupain ng pamilya ma, kapag hinawakan mo ako, lalaban ng tatay ko. Sa lugar nata, wala kang pwesto. Kung takot ako, hindi na ako babalik dito. Ganyan lang katapang. 5 taon. Nasa bilangguan ako. 5 taon. Alam mo ba, ang hirap ng buhay ko. Kuya yan. Ming Hui. Tama na. Nag-alala pa naman ako. Ming Hui. Yang gagong yan, papatayin niya ako. Kuya yan. Para sa akin na lang, tapusin na natin to. Gamutin mo kapatid ko. Nangangako ako. Sisiguraduhin ko, hindi na siya manggugulo pa. Tapos na.
Tama na. Kung ayos na, umalis na. Alis na kayo. Barangay Lumang Simbahan. Mga bata, nandito na ako. Linyan. Kailan ka pa dumating? Kagabi lang. Pumayag na ba ang pamilya mo? Pumayag na sila. Guro ako sa Barangay Lumang Simbahan. Pinayagan din. Tutulungan mo akong gumaling. Tuturukan kita ngayon. Kung ganon, maghuhubad ako. Bilisan mo. Linyan, pumayag na si kuya. Hindi na niya ulitin. Naguluhin ka. Linyan, hi, ano ba ang inaantay mo? Kuya yan. Sinisino ang nagpapasok sa'yo? Masakit ang pakiramdam ko. Patingin kay kuya yan. Kalokohan to, wala kang sakit. Anong problema? Noong may regla ako. Sobrang sakit ng tiyan. Kuya yan, tulungan mo naman ako. Ah, ito pala, dahil sa mahinang pangangatawan, turukan kita para gumaling, mawawala na yan. Sumama ka sa akin. Uwi tayo. Hala, ayoko sa bahay nyo. Hindi sa amin. Sa bilihan ng ladrilyo. Kuya yan, hintayin mo ako. Magpapalit lang ako para matulungan mo ako. Kuya yan. Ang lamig dito. Tuloy ka na. Ikaw, bakit? Ito ang isinuot mo. Bagay ba sakin? Yun na, ako, maghahanda muna ako. Linyan, mag-ingat ka. Anak siya ng kalaban natin, kapatid ng kaaway, huwag kang magpakagusto. Humiga ka, tuturukan kita para gumaling. Kuya yan, mahal kita. Kunin mo na ako. Kayong lahat, lumabas kayo. Lahat, labas. Bilasan nyo, magbihis ng maayos. Lumabas na kayo. Dati kang preso, nang ahas ka pa. Sa anak kong mahal, gustong-gusto mo bang mamatay? Nandito ako para gamutin si Minghui. Nahuli kitang nakikiapid. Ikaw pa ang nagmamalinis, patayin ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob? Sino mang makakagalaw kay Yanje? Kahit isang hibla ng buhok niya. Ako si Maming Hui ang papatay sa... Wala ka talagang hiya. Ganito ka pala kasama. Anong klaseng pamilya tayo kung ganito ka? Walang hiya ka talaga. Dalhin nyo si Minghui, pauwi ngayon din. Opo. Umalis kayo. Bitawan niyo ako. Dahan-dahan, huwag niyong sasaktan. Kuya, ako na ang bahala. Hindi rin ako makagalaw. Anong nangyayari? Ano ba kayong? Ginamitan na kita ng atake sa puso. Kung ayaw mong mamatay, paalisin mo mga tauhan mo. At ang mga nasa labas ay dapat umalis. Ikaw, akala mo ba, ako si Majin Shan ay takot sa'yo? Maniwala ako sa'yo basta. Subukan mong hawakan ang bato mo. Masakit. Kung hindi ka papunta sa ospital, mamamatay ka sa sakit. Susuko na ako, palalayain kita. Salamat. Jin Shan, huwag nating pabayaan ta. Ngayon pa lang, dumungis na siya kay Minghui. Bukas tayo naman. Huwag nating palalampasin. Ano pang Saturday mo? Tumawag ng ambulansya. Bilis. Linyan, nakikiusap ako, iligtas mo ako. Ang sakit ni Chai Zimo. Ikaw ang gumaling sa kanya. Tingnan mo nga ako, ang tiyan ko. Bakit ang sakit nito? Namumuting labi at matinding kirot. Nakalason ka. Kuya, sagipin mo ako, pakiusap. Bakit kita tutulungan? Dinayaan mo ako't pinabayaan. 5 taon akong nakulong. Hindi man lang ako nakapagpaala. Sa huling sandali ng tatay ko. Ngayon hihingi ka pa ng tulong. Sana nga mamatay ka na. Linyan, kung tutulungan mo ako at ililigtas ang buhay ko, ako ay ibubunyag ko ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Lin Shan at magpapatotoo ako para maibalik ang pangalan mo at mawala ang paratang. Totoo. Oo, totoo yan. Sabihin mo lang ang katotohanan. Tutulungan kita. Mabo, wala kang karapatan. Makipagtawaran sa akin. Ang buhay mo, ako lang ang makakaligtas. Sige. Pero una, sasabihin ko muna. Bago mo ako tulungan.
Lin Yan, ganito ang nangyari noon. Ako ang nagmamaneho. Nabangga ko si Lin Shan nang hindi sinasadya. Pagkatapos siyang mabangga, tumawag sana ako ng ambulansya para madala siya sa ospital. Pero, Hinarang ako ni Zia Won. Pinigil niya akong tawagan ang emergency at ipagamot siya. bakit? Dahil gusto kanyang iwan ni Zia Won. Ayaw niyang masira ang imahe niya. Kaya hindi siya pinagamot. Pinagawa pa niya ako na iskandalo ka para siraan ang pangalan mo at makulong ka. Pagkatapos, naging kami niya. Hindi totoo yan. Sumama ka sa akin. Harapin si Xiejuan. Sige, harapin natin siya. Puntahan na natin ngayon. Kailan mo ako papakasalan? Nabubuwisit na ako sa paghihintay. Gusto kitang samahan habang buhay. Ano ba ang nagmamadali? Sabihin ko sa'yo, pagpatay na si Mabo, usapan natin. Demonyong babae ka, pinatay mo ang asawa mo, papatayin kita. Huminahon ka, baka kumalat ang lason. Xiejuan, ayusin mo yung suot mo, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Noong una, nabangga ni Mabo si Lin Shan, ikaw ba ang pumigil sa kanya, na tumawag ng ambulansya, dadalhin sana ni Mabo, si Lin Shan sa ospital, pero pinigilan mo, at ikaw rin ba, ang nag-utos na isumbong ako? Hindi ako. Wala akong ginawa. Huwag mo akong idamay. Ikaw ang may pakana. Noon mo sinabi sa akin, pag isinumbong ko si Lin Yan, magiging girlfriend mo ako. Susmar Joseph, ngayong lumabas ang katotohanan, nagkakaila ka pa rin, sasampalin kita. Walang silbing lalaki. Kung hindi dahil sa pagkahumaling mo sa katawan ko, hindi mo sana isinumbong si Lin Yan. Ngayon ka pa nagtatanong, saan ka noon? Ikaw, tumahimik ka. Nanakit ka ng babae, hindi ka tunay na lalaki. At si Ma Jinshan, yang matandang yan, araw-araw akong ginugulo. Sawa na ako. Ililigtas mo ba ako? Sige na, sige. Hindi kita pababayaan, naapihin ng iba. Hoy, Guru Che, may oras ka ba? Pumunta ka sa bahay ni Xiejuan. Ako. Walang kwenta ka. Maghintay ka. Gusto mong umalis? Bago dumating si Guru Che. Hindi ka alis dito. Pangzihaw, gago ka. Naalala mo ang kasunduan natin. Simo, makinig ka sa akin. Si Zia Wan ang may kasalanan, niligawan niya ako, umupo ka. Tayo na. Huwag. Zimo, nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan, patawarin mo ako. Pwede ba? Ipinapahayag ko na nakansela ang kasunduan natin. Jimo. Hindi ako sasang-ayon sa pagkansela ng kasunduan. Ako ang masusunod dito. Jimo, sasabihin ko sa'yo, hindi talaga ako papayag na kanselahin ang kasunduan. Layas, huwag nang gambalain si Guru Che. Walang kwentang hampas lupa. Anong pakialam mo dito? Pakawalan mo ako agad. Kung hindi, sasaktan kita. Ang tungkol kay Guru Che ay tungkulin ko bilang linyan. Sa totoo lang, nilagyan na kita ng sumpa sa pressure points mo. Simula ngayon, magiging isa ka ng impotenteng lalaki. Tingnan natin kung paano ka. Demonyo ka. Kung gagambalain mo pa si Guru Che, gagawin kitang walang silbing saging habang buhay. Ako, Lin Yan, hindi ko nagagawin, hindi na talaga uulit. Ako, hindi ko nagagambala si Jimo. Kung ayaw mong maging saging habang buhay, magpakabait ka. Sa susunod na isang taon, huwag gambalain si Guru Che. Kung maganda ang asal mo, baka gamutin ko ang impotensya mo. Kung hindi, magiging eunuko ka habang... Ako, nakikiusap ako, sinisiguro ko, hindi na talaga ako, gagambala kay Jimo. Mula ngayon, sa lahat ng pupuntahan ni Jimo, lalayo ako ng malayo. Layas, Aalis na ako. Lilisan na ako ngayon din. Ang kapal ng mukha mong, mambabae sa likod ko. Akala mo bang si Mage ay hindi na kumikilos? Ha? Nakikita mo ba, ang daming kawayan dito. Sapat na para sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Mula ngayon, hindi ka na babalik. Dito ka na sa bundok. Mabuhay mag-isa. Ang mga lobo dito ay napakabangis. Mamatay ka na. Si Lin Shan ay nabangga ni Mabo. Ako ang pumihil kay Mabo. Nadalhin siya sa ospital. Kami ang tunay na kriminal. Kami ang tunay na kriminal. nalutas ko na ang sumpa mo, pero sa susunod na mga taon, sa bilangguan ka na. Magmuni-muni ka. Ipinatawag mo ang pulis?
Tumawag ako ng pulis. Ito. Ay ang kapalit ba? Mga hayop na magsing-irog. Ibibilad sa pagkabilanggo. Nababaliw na talaga siya. Paano niya nalaman ang ating lihim? Sino ang tatanungin ko? Hindi dapat malaman ang sikreto natin. Kung hindi, wala tayong kinabukasan. Para mabuhay tayo. Kailangan niyang mamatay. Tayo na. Bilis. Walang tao sa paligid. Wala. Nung nakaraan, yung walang kwentang ama, nilinyan ako ang pumatay. Ngayon naman ikaw. Sige, ikaw. Bantayan mo ako. Tumigil kayo. Takbo na. Nakakapagtaka. Bakit papatayin ni Liu Biao si Xie? Dumating na ang tagsibol. Hindi pwede. Karma. Pawisan ako. Pagdating ng tagsibol, magpapakasal tayo. Nagpakasal na kami. Kanina si Xie, muntik nang mapatay. Mag-ingat kayo. Salamat. Salamat sa iyo, Linyan. Salamat. Kasalanan namin, ang anak kong may ginawang mali. Kalimutan na natin ang nakaraan. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Hoy, Linyan. Sandali lang. Pwede ba kitang tanungin kung sino ba talaga ang may balak patayin ng anak ko? Accountant sa Brickworks, si Liu Biao. Di naman nag-uusap si Xia Huan at Liu Biao. Bakit naman si Liu Biao ang may pakana sa anak ko? Iligtas mo na ang anak ko. Pagalingin mo siya ng tuluyan. Pakiusap. Tumayo ka na. Ako, pagagalingin ko siya. Bakit ako nandito? Nababaliw ka na. Kakagaling mo lang. Tanong ko sa'yo ngayon. Bakit ka gustong patayin ni Liu Biao? Nahuli ko si Liu Biao. Kasalukuyang nagkakalat kay Zhang Shuyan. Kaya nila ako gustong patayin. Kailan nangyari yon? 1 taon na. Araw ng pagkamatay ng tatay mo. Oo nga pala. Nakita ko rin na sinakal ng tatay mo si Zhang Shuyan. Tara, kausapin natin si Zhang Xiuyo. Dahil dito. Kaya nila, gusto akong patayin. Bruha ka, huwag mo akong pagbintangan. Hindi ko pinatay ang tatay. Huwag ka magkalat ng kabulaanan. Totoo ang sinasabi ko. May ebidensya ako. Hindi ko lang dala. Marami akong paraan para magsalita ka. Ako. Sasabihin ko. Aamin na ako. Ako ang pumatay sa tatay mo. Ang matanda ay nakatuklas sa relasyon namin ni Liu Biao. Ayokong malaman niya, kaya ko siya sinakal. Kalagan mo ako. Si Mabo ay nakulong dahil kay Linyan. Ikaw na ama, kung noon pa ako nakinig. Hindi sana nakulong si Mabo. Hayop ka. Pinatulan mo ang pamilya, ma. Hindi ko siya patatawarin. Sa tingin ko, dapat na si Linyan ang puksain. Tipunin ng mga tao. Puntahan natin ang bahay ni Lin Deliang. Tay, wag mong saktan siya. Umalis ka. Ayoko. Tao. Bantayan siya. Huwag mo siyang papaalisin sa bahay. Pumunta ka sa pabrika at kumuha ng tauhan. Samahan mo si Shuyan sa gawain. Tito Ma, wala sa harapan, walang tao rito. Tito Ma, wala rin sa labas, walang tao kahit saan. Gago ka. Wala siya. Gibain ninyo ang bahay.
Siraan, Tito Ma, ang dumi nitong bahay, walang saysay. Sunugin na natin. Bobo mo. Nais mo rin ako? Tama. Mga bully kayo, tatawag ako ng pulis. Ikaw na babae. Tito Ma. Guruche, okay ka lang? Okay lang. Ano pang hinihintay nyo? Nakita nyo si Jinshan na sinaktan ng preso, na yon. Majinshan. Hindi mo alam no. Berde na ang ulo mo, sa ginawa ni Xuyun. Si Zhang Xuyun at Liu Biao ay nagkakala. Hindi mo ba alam? Babae ka. Niloko mo ako. Hindi totoo. Majinshan. Tawagin mo si Liu Biao. Para patunayan. Puntahan mo. Ipatawag mo si Liu Biao dito. Opo. Opo. Gagawin ko po. Boss Ma. Naghanap po kayo sa akin. Gago ka. Mandaraya ka sa akin, Boss Ma. Kayong magiting. Kahit ibigay nyo pa ang tapak, hindi ko po magagawa yan. Alam kong hindi mo magagawa yan. Pinagkakalat mo na may relasyon si Shuyen at Liu Biao sa likod ko. Dapat may ebidensya ka. Kung wala kang patunay, hindi ako maniniwala sa kasinungalingan mo. Makatotoo. Dalhin mo ang ebidensya. Pumunta ka rito, Majinshan. Tingnan mo ang patunay. Tingnan mo kung gaano kalantad ang kataksilan. Ikaw ang bagay ng ason. Huwag kang ganap na cuckold ako. Gumamit pa rin ako bilang isang shield. Liu Biao, ang iyong anak ay maaaring A. Halika, bigyan ako upang siya ayusin. Mga bagay sa aso. Labas siya dito. Shit out, hayaan siyang kuman. Majin Ralo, ikaw mo ako. Majin Ralo, ikaw mo ako. Smolly babae. Ano pa ang sasabihin? Mali ako. Ikaw ko. Hiningi ko sa iyo na magsuot ito para sa akin. Smolly babae. Binibigyan mo ako ng pahinga. Ikaw batang lalaki, hindi rin nakatira ngayon. Sa'yo, May tawag ako sa telepono. Alin ka, hindi rin maaaring lumiko sa dagat. Majinshan. Ang lipunan na pinamamahalaan ng batas, ito ay laban sa batas. Sa acre ng lupa na ito. Ako ang batas. Pagkatapos bumap. Sa tingin mo ay ka, saan ang Jade Emperor? Sinasabi ko sa iyo, ang medya, sa iyong pabrika ng itim na brick, lives, nakikita kita, maaari ding magtakda ng kung anong waves. Folks, Majinshan bullied ang sinaunang Templo Village. Masyadong mahaba ito. Ipinadala lamang sa kanya sa kulungan. Ang aming sinaunang Templo Village. Magandang araw. Dito ito dumating. Huwag matakot, lahatan. Ako ay King Bicount, 3 malalaking higantes. Big Miss ng Chus, Chuk Sayaojin. Hanggat ang lahat ay handa na ipahayag, krimen ni Majinshanan, at Chuk Sayaojin. Guarantee, protektahin ang kaligtasan ng lahatan. Ako ay King Bicount, 3 malalaking higantes. Shaija the Miss Chazy. Kahit na lahat ay nakilala, masamang gawa ni Majinshanan, at Xiaojin, tiyak na garantya ang kaligtasan ng lahat. Gusto kong ulat ang Majinshan, lahat ng mga taon sa isang pribadong parusal. Marami sa amin. Nagbanta din siya sa akin. Huwag mong hayaan mong sabihin ako. Siya kumuha ng illegal, espesyal na recruit tulad ko, itim na mga manggagawa at itim na kabahayan. Ano ang higit pa, upang hindi magbigay sa amin. Ang mga kapatid na ito ay nagbayad. Namatay din ng numero, Black Brothers. Kailangan natin ilagay ang Majinshan. Ipadala sa patrol houses. Kuha ito. Kuha ito, Majinshan. Kailangan kong pahintulutan ka ngayon, sa pamamagitan ng batas. Ako ay nasa bilangguang, higit sa 1 taon sa karamihan. Kapag lumabas ako sa bilangguang, ikaw, isang bilang sa. Gusto kong malaman mo. Ulat ang aking dulo. Kahit kung hindi ka rebel shot, hayaan mo din ang pangungusa bilanggo sa buhay. Ano ang gagawin mo? Pumunta ka, pumunta. Brother Yan, tama ka ba? Okay. Okay ito. Natutunan ko na, sinusubukan ng aking ama na makakuha ka sa problema. Tumigil ako, ngunit walang tumigil. Siya ay nakalock pa rin. Nakatakas ako mula sabay. Dumating ako upang makita ka. Ito ay mabuti na okay. Saan ang aking ama?
Magician ay gumagawa ng masama. Napatay ang maraming tao. Ipinadala sa bahay ng patrola. Brother Yan. Ibibigay mo ito sa aking isang pagkakataan. Isang beses lamang, okay? Hindi ko iyan kayang pagpasyahan. Kailangan lahat pumayag. At saka, sinira ni Magician ang Gumiao Village ng matagal. Kailangan niyang maparusahan ng batas. Lin Yan, salot ka. Sa buong buhay ko, ay hindi kita mapapatawad. Kay, si Magician at anak niya at si Zhang Suyot ay nahatulan ng batas. Ang anak ay napawalang salary. Simula ngayon, siguradong akayin ko ang Gumiao Village sa pag-unlad. Tapos na ang pagpupugay, tara na. Paano kung ako muna ang magluluto, nakakailang kung walang nagsasalita? Xiao Jin. Ikaw ang naunang nakakilala kay Lin Yan. Paano kung ikaw na ang maunang magsalita? CJ. O sige, hindi na ako magdadalawang isip. Lin Yan. Gusto kita. Ikaw. Ang maging boyfriend ko, pwede ba? Ikaw, ilang beses mo na, sinira ang dangal ko. Ayaw mo na bang panagutan yan? Ganito kasi, Maminghui ay nawawala. Ako naman, ay hahanapin ko siya hanggat hindi ko siya nahahanap, hindi muna ako mag-aasawa. Pag nahanap ko na siya, saka ako sasagot.